Okay, may nga hapon mga kasamanwa, no? Atin pa kamayad record na lang dahil karang video. Interview natin makaroon kay Police Major Jerome Manahan, kung team leader Provincial Drug Enforcement Unit sa kakatapos siyang buy-bust operation, and at the same time inventory. Sa matagalog kita sa makarang pang orason para nga maka-relate to aton karon nga hepe Provincial Drug Enforcement Unit. Sir, magandang hapon. Congratulations by the way sa successful buy-bust operation. Konting background sir sa nangyaring operation ito ngayong hapon. Yes sir, Malbert, magandang hapon po at magandang hapon din sa lahat ng nakikinig ng programa natin sa Energy FM. Apo. Yes po, at yun nga po, nag-conduct po tayo ng drug buy-bust operation dito sa Sitio Pangpang, Barangay Laginbanwa dito sa bayan ng Ibahay. Apo. At positibo pong nakabili yung ating police pusher buyer ng isang sachet Apo. ng hinihinalang shabu. Apo. At naaresto po natin dalawang personalidad dito, si alias Kuranik o alias Pare, tsaka itong si alias Puloy, ano? Apo. Base po sa sinabi ng isa sa naaresto, ano? Taga ano po siya, taga Barangay Bago sa Rojas City sa Capiz. Opo. Samantalang ito namang si alias Puloy Opo. ay taga rito po sa Sitio Pinaungon dito sa Barangay Rizal, dito rin po sa bayan ng Ibahay. Opo. Okay. So sa anti-illegal drug operation na to po, is this a joint operation, ano? Yes sir Malbert, ito po ay Joint joint operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng Ibahay Municipal Police Station. Opo. Sino po sa dalawa yung pinaka-subject sana natin? Ito sir, si alias Kuranik o alias Pare. Opo. Siya talaga yung yung katransaksyon natin. Opo, But okay. sa papatuloy ng operation natin, andito rin po itong si alias Puloy, no? Opo. Kasama niyang sa pagbebenta nitong illegal na droga. Oo, parang conspiracy, ganun sir, ano? Yes sir. Okay. So makakasuhan dito yung kasama niya. Yes po, kasama po siya. Okay. Sa monitoring po natin sir, gaano ho katagal at na go natin itong anti-illegal drug operation? Yes sir, halos mag-isang buwan rin po nating minomonitor itong suspect natin, lalong-lalo na itong si alias Pare, ano? Opo. Sapagkat base po sa ating monitoring, pumupunta lang siya talaga dito sa Ibahay Okay. para mag-drop o magdala nitong mga illegal na droga ito, sapagkat taga ano po siya taga Capiz, taga Rojas City. So ang transaksyon niya, pupunta siya dito sa Ibahay at dito siya magbebenta ng shabu. At kanina po while ongoing yung body search natin, may na-recover pa po rin tayong iba pang sachet Opo. ng hinihinalang shabu. Gayon din po, meron din po tayong na-recover na marijuana. Ayun. Okay, so malamang patong-patong na kaso po, violation sa Republic Act 9165 yung kakaharapin nila. Hihingi kami ng konting background sir, kung may ideya rin tayo based sa ating monitoring. Gano'n katagal sila magkakilala, magkasama nitong dalawa? Well, sir, we have yet to check, no? To Kung check matagal na silang magkaibigan o magkasama. Oo. Ito yung pinakabahay na to ngayon sir, is dito pala sila namumugat, kumbaga? Yes, sir. Parang ito po yung ginagawa nilang safe house nila dito, Safe house, dito sa Ibahay, dito po sa Sitio Pangpang, dito sa Barangay Laginbanwa. Opo, medyo may kalayuan nga po sa main road, pinapakita lang po natin, no? Medyo kakahuyan pa tong area. Private siguro to sir, na lugar? Posible po. Posible. Dahil medyo masukal nga, so medyo mahirap din siyang makita, no? At saka medyo mahina din yung signal dito. Okay. Yes, sir. So, na-surprise ba tayo sir by the way nung transact natin o yung transaction is nagulat ba tayo na makitang may kasama pa pala siya? Well, in-expect na naman natin sir na may mga kasama siya, sapagkat base sa latest monitoring po natin, pinupuntahan talaga dito siya dito pumupunta yung mga customer niya, no? So we are expecting na pag dating natin dun sa area ay may kasama talaga siya. Sapagkat dito yung place of transaction na rin talaga nila. Connected to siya sir sa previous na buy-bust operation nyo rin dito rin sa Ibahay?
Sir, we will check and verify if they are both connected. Oo. Okay. Anong level na tong subject natin, sir? Ano sila sir, ano? SLI. SLI. Consider po nating SLI. Okay. Maybe no, sir, kung okay lang, kung na-mention na nila kung saan sila kumukuha ang supply nila. Binabagsak nito sa Aklan. According po dito kay alias pare, ano, ang sinasabi niya kanina, nanggagaling doon sa Rojas at dinadala niya dito. Ayun. Yun po yung pag-amin niya kanina. Oo. Okay. Na-estimate na natin, sir, yung street value ng mga una-una, yung shabu, bago yung Yun marijuana. pong buy bust item natin, ano, yung nabili nating Di isang malaki-laki sachet. yun eh. Ano po ito, more or less 1 gram of suspected shabu na mayroong standard drug price na 6,800. But the 6,800. prevailing price, yung sa ngayon po is nasa 8,000 pesos. Ayan. Kaparehas ng buy bust money natin na worth 8,000 pesos. Ano pa, sir, by the way, yung pinagkaiba ng prevailing price saka yung na-mention natin kanina? Ito sir yung drug Yung sa standard, yung prevailing price niya kung ano yung umiiral na halaga. Ayun, yung Pagdating na prevailing dito sa labas, ano, sa mga customers nila. Okay. Samantalang yun naman pong standard drug price yung kapag kumbaga hindi pa for distribution kasi okay. mag-iiba naman po rin talaga yan yung presyo niyan, ano. Depende rin sa lugar. Yan sir. Oh, lalo na kapag na-repack pa. Parang Yes sir. Opo. ayan, oo. Sir, kung halimbawa hindi ho na-arrest itong subject person natin, malamang meron na hong naghihintay din ng mga parokyano ito, no? Speaking of parokyano, taga rito lang, sir, sa Ibahay, if ever yung mga parokyano nila. Sir, sa atin pong impormasyon na nakalap, ano, itong mga parokyano dito ay nanggagaling sa Nabas, Okay. Tangalan, at dito po sa Ibahay. Ayun. Okay. So, kumbaga malaki-laki rin tong kawalan sa part ng mga kababayan natin na nag-i-engage at tumatangkilik pa sa ganitong uri ng gawain. Sige, sir, anong magiging disposition sa dalawang to after ng inventory? Sir, pagkatapos po ng inventory natin, isa-subject natin sila sa medical examination. Okay. And then, i-place muna natin siya sa kustodiya ng Ibahay Municipal Police Station. But definitely, dadalhin rin po natin ito for a drug test. Opo. No? At yung mga recovered pieces of evidence natin, isa-subject din po natin for a laboratory examination, ano? To identify yung presence po ng methamphetamine hydrochloride o yung shabu, tsaka yung sa dito rin po substance, sa na-recover natin na marijuana. Lastly na lang siguro, sir, eto ngayon medyo maselan yung war on drugs natin. We do believe naman marami pa naman tayong mga kababayan na willing sumurrender, willing makipag-cooperate, makipagtulungan sa inyo. Yung mensahe niyo po sa kanilang lahat. Opo sir, paulit-ulit po nating sinasabi, ano, na sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Aklan, isa lang po ang masasabi ko dyan, ano, natigilan na natin itong pag-engage sa illegal na droga sapagkat wala pong magandang maidudulot ito at gayon po sa iba pa nating mga kababayan na makipagtulungan po sa atin. O lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o police station natin po at ipagbigay alam kung mayroon po kayo mga impormasyon particular dito sa illegal na droga. And guaranteed naman po na magiging confidential ang lahat. Yes po, we will treat you as we will treat your identification as confidential. Okay. Police Major Jerome Manahan, sir, maraming salamat po. Magandang hapon. Salamat po, magandang hapon.